once we decided to return the articles of impeachment to the House, am I correct to assume that technically we don't have the jurisdiction of these articles of impeachment already because we returned it? So bakit pa natin magpapatuloy tayo sa pagbigay ng sampina sa respondent kung binalik natin? Siguro kung mabalik na yun sa atin, saka pa tayo magpapatawag ng mag-i-issue ng summons. Kasi technically wala tayong jurisdiction ngayon sa articles of impeachment dahil binalik natin sa kanila ang articles of impeachment. So wala sa atin. So ano ngayon magiging basis? Like for example, magpadala tayo ng sampina kay Vice President Sara Duterte. Anong attachment ilagay natin sa sampina? Articles of impeachment should be attached to the sampina. So anong personality natin to attach sa sampina na ang sampina ay binalik natin sa House? So technically we don't have jurisdiction over the articles of impeachment. That's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator, nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. To be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President. Mr. Presiding Officer. Senator Judge Ontiveros, you are recognized now. Mr. Presiding Officer, yung kasasabing wala ng jurisdiction ang impeachment trial court na ito, yan ay pag-amin, yan ay pagsisinungaling dun sa phrase, sa pinagbotohang motion kanina lang na without dismissing or terminating the complaint. Nasa sa atin na eh. Tapos ngayon pala, gumawa tayo ng aksyon para mawalan ng jurisdiction. At pati ba naman yung pag-summons na i-issue ng presiding officer, pati yon ay gustong bawiin mula sa kamay ng impeachment court. So nakikita natin, Mr. President, talagang brick by brick, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process at dinidismantle yung impeachment complaint. Napakalaking disservice po sa ating dapat tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Session is suspended. Tuwa si Sara B. So ito na nga yung nangyari, 'di ba? As you can see, yun na yung parang climax kasi nga doon na nagpalata si Bato. Actually halatang-halata naman talaga. Ano nga yung mga nangyari? Supposedly, 'di ba dapat magko-convene tayo? Natupad naman yung nag-oath yung mga senator judges at medyo may mga matitigas yung ulo doon, mga hindi nagsuot ng robe gaya ni Amy Marcos kasi nga talagang ilalaban nga yung pag-dismiss ng impeachment. Ngayon, nanumpa, nagkaroon ng mga motion, may mga okay na sana, lumalaban pa rin si Bato, ang gusto ni Bato ma-dismiss, kunwari si Alan Peter Cayetano, balance ko no, imbis daw ma-dismiss, i-remand na lang. So ibig sabihin, suspend dito, tapos i-return. Well, technically, kung iisipin mo din talaga, meaning, dinismiss mo dito, you are giving the House of Representatives a chance, di ba? Parang i-refile, which is unconstitutional. So ngayon, ang dami-dami nilang pag-uusap. Hanggang sa nagkaroon na ng botohan na 18 yung nagsabi na ipupunta, i-remand nga, ibabalik sa House of Representatives. Wait, bakit ibabalik? Because unconstitutional daw yung pag-submit or pag-refer ng impeachment. Kasi nga, 4 daw yung nag-file ng impeachment. Ang linaw naman nung sinabi ni Risa Hontiveros na ang binasa ay isa. At yun yung sinubmit. You know, anong worse dito sa ginagawa nila? Pwede kasi itong gawing pagbasehan na ng mga susunod pang mga mai-impeach. Hindi na sila matatakot. Diba? Pwede naman palang gawing ganito. Because we are tolerating the behavior, the attitude of Bato de la Rosa. I don't know what those high-profile schools or let's say, may mga matataas na standard, high profile talaga, maging tao. So, what I mean, I just want to simplify, ano ang masabi ng UP, San Beda, Ateneo, UST, Adamson, yung mga matataas, yung mga, kahit ultimo, yung mga attorney, mga lawyers ng Davao, they want the impeachment. They have to, kung lawyer ka, talagang babasahin mo kailangan mo talagang mag-proceed sa impeachment trial. Ano yung pinaglalaban nila? What they are after is to dismiss the impeachment. So, tama sana si Wing Gatchalian sa point niya. Why not convene? Anyway, magbibigay naman ang defense team ni Sara ng kanilang mga depensa nga, di ba? Di ba? Tapos ang sinabi din naman bigyan ko lang kayo ng mga pasaglit. Ang sinabi din naman ni Bongo, ang hindi daw nakakain ang impeachment. Diyos ko, sabi naman ni Senator Coco Pimentel, ang madami tayong mga hindi nahahawakan pero very important, like justice. Diba? Kung ito, napatunayan talaga na may kasalanan si Sara Duterte, ano na lang yung mga mukha ng mga Duterte senators, diba? I know,
alam na alam at halatadong halatado si Amy Marcos, pinopolitika daw. Tapos ang binaliktad pa, yung House of Representatives pa daw yung nagpatagal ng issue. 2 months. Kasi inintay yung ibang impeachment, di ba? 2 months yun. Tapos, tinimes 2 nyo, ginawa yung 4 months dito sa Senado. Ang tigas ng mukha nyo, Bi. Napansin ko, medyo seryoso ako, no? Actually, sa intern, di ako talaga nag-straight ng statement. Nakakapikon kasi, kung sinubaybayan nyo yung Senate hearing, na-stress na, straight yung buhok na to. Kanina, na ganyan na. Sobrang nai-stress talaga. Nakaka-stress kasi talaga. Ngayon, di ba tomorrow, dapat magbabasa ng mga ang prosecutors ng articles of impeachment ay hindi na daw, B. Yung napanood nyo, yung unang clip, ganito yon. Ang lolo mo ba to, gumawa nga ng paraan na pinagaan ni Cayetano na imbis na i-dismiss yung motion, pinanindigan naman ni Cayetano na mas okay daw i-remand. Yung remand, parang sinimplify lang siya, pero behind the remanding, the returning, still dinismiss. Di ba? Dinismiss. So, pinanindigan naman ni Senate President Kuno na wala pong madidismiss, hindi po yun madidismiss. Kasi nga, gusto niya magmukhang impartial siya, neutral, Kuno. Pero, doon siya pabor sa Duterte. As you observed, yung nagsalita si Risa Hontiveros before, ay yung unang clip, pagkatapos niya magsalita, na binabato-bato tayo, inuunti-unti tayo, pero halatang gusto nilang i-dismiss, nag-suspend agad si wala man lang recognition, di ba? And as you can see, kapag nagsasalita yung Duterte sa hearing, si Senate President, yung mood niya, di ba? Nagbabago, nagiging masaya. So, nadadala siya ng karisma ng mga DDS. So, that's the mindset. Very political ang mindset nila sa totoo lang. They don't want the impeachment trial to happen. Kaya nga, kailangan talaga ng pwersa ng mga tao para ipasok sa utak ng mga, especially yan, si Tolentino, si Chis Escudero, yung mga wala namang alam sa batas, even, maski sabi nila, may pa-guided pa by the Holy Spirit si Bato, mamamating nga kayo ng tao, ma-ICC at lahat-lahat, may pa-Holy Spirit. Sana in-apply nyo yan, di ba? Before doing the EJK activities. Wait. So, ito na nga, di ba? Dire-diretso na tayo. O, nag-motion na. May writ of summons na. Yung napanood nyo, nakipagdebate pa rin si Bato na, di ba, ibabalik na natin. So, basically, wala na tayong jurisdiction kasi nga wala na tayong hawak na impeachment kasi nga yung articles daw, ibabalik lahat. No, that's just agreed by you as an impeachment court. Di ba? So, ibig sabihin, impeachment court pa rin kayo kasi nakapag-convene na kayo. Ganun yun si Bato. Kaya nga nagsalita si Risa Hontiveros na, di ba, halatang halata na gustong patayan ang impeachment. That is a very wrong move na gagawin ng Senado if you are going to dismiss it. Sa mga walang alam sa batas and they did not take their oath sa di ba, part of bar or bar members. Okay lang. Ngayon mapapahamak si Chis Escudero dito. Yung mga lawyers, sigurado, I'm so sure. Kasi hindi papayag yung Korte Suprema talaga na na yan, konstitusyon na kinakalaban nyo. Ibig sabihin pala yung Duterte, talagang pinapanindigan nyo that you are above all. Ang messages ko sa inyo, Bato, Robin, Amy Marcos, lahat ng mga pro Duterte, ang message ko, you are serving not for the people, you are serving by yourselves, and you are serving to Duterte. Nakakaawa kayo because at the end of the day, if they happen to win, especially that Sara, if she becomes president, sana wag mangyari, magigilang kayong alalay habang buhay niyan. As in. And lalapit kayo, hingi kayo ng pabor na kung may mga gusto kayong makuha, i-approve niya, and then that's basically you becoming her puppet. Kasi may pabor ka na. Di ba? Pero kung ma-impeach yan, because obviously marami talagang mga grounds at talagang may mga probable causes, wala na siyang power B. Hindi niya na kayo makontrol. Hindi din na siya makakapag-return sa inyo because walang running sa family niya na pwedeng maging competent enough to be president. Sino si Kitty Duterte, the wake and bake, si Hanilet na namukpok ng cellphone niya tayo o power bank. Si Baste, nasa Davao, nakuha na ng 23 million, June 8 dated, 23 million worth of shabu and illegal any other paraphernalia yung sinasabi. Yes, that's true. Si Pulong na may pending case, si Duterte na dahig. Sino? Isip-isip, if you're going to run, if you are going to do politically, impeach Sara. Not because na dapat madaig niyo siya, but because may kasalanan siya.
Di ba? Ganun yun. Bukas marami pa akong gagawin mga videos, guys. Kasi sobrang nakakapingon.